marami tayong nakasigurado, tayo magtatagumpay. Yung kailangan namin ngayon is classroom at additional teachers po. Yung may paninindigan. Hindi po siya kurakot. Hiringin ang ating problema. Anak po kung Central Luzon. Ako si Grace Gorospe Hamon at ito ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa matalinong pagboto ng mga mamamayan. Sa mapagpili ng mga susunod na leader ng ating bayan, magsisilbing daan ang Boto Mo, Kinabukasan Mo upang inyong kilalanin ang mga kandidato at suriin ang kanilang inaalok na plataforma. Tiyak kong nakatutok ang mga taga Bacolor, Pampanga dahil makakasama natin ang dalawang mayoralty candidate ng kanilang bayan, sina incumbent Mayor Jose Maria Jomar Hizon at ang dating mayor na si Romeo Badi Dungca Jr. Kilalanin po natin sila, panoorin natin ito. Sa darating na ika-13 ng Mayo, inaasahang magiging mainit ang labanan ng dalawang kandidato para alkalde ng bayan ng Bacolor, Pampanga. Ito ay sa pagitan ni incumbent Mayor Jose Maria Jomar Hizon at ang bumabalik sa pwestong si Romeo Badi Dungca Jr. Tumatakbong independent candidate ang kasalukuyang alkalde ng Bacolor na si Jomar Hizon. Siya ay mula sa angkanang pamilyang may-ari ng kilalang meat processing company sa Pampanga. Nagsimula ang karera sa politika ni Hizon noong siya ay mailuklok na kapitan ng Barangay Cabalansian noong 2002 at nagpatuloy ito hanggang 2010. Noong 2007, siya ay nailuklok bilang presidente ng Association of Barangay Captains ng Bacolor at noong 2010, siya ang naihalal na alkalde ng Bacolor. Sa ilalim ng pamumuno ni Hizon, naipaayos niya ang ilang infrastruktura tulad ng ilang daan at ilang bahagi ng munisipyo. Nakasentro rin ang programa ni Hizon sa pagsulong ng agrikultura ng bayan, kung saan ipinapatupad ang ilang proyekto para sa mga magbubukid. Tumatakbo naman sa ilalim ng local political party na Kambilan ang nagbabalik sa politika na si former Bacolor Mayor Badi Dungca Jr. Bago pumasok sa politika, nanilbihan si Dungca sa ilang pribadong kumpanya hanggang sa kalaunan ay nakapagtatag siya ng sarili niyang construction company. Taong 2001 nang unang pumasok sa politika si Dungca kung saan siya ay nailuklok bilang alkalde ng bayan. Siya ay nanungkulan bilang mayor sa loob ng 3 termino. Habang naninilbihang mayor, naging prioridad ni Dungca ang mga programang maghihikayat sa mga Bacoloreño na bumalik at manirahan muli sa kanilang bayan. Naging sentro din sa ilalim ng kanyang pamumuno ang kalusugan at pagsulong ng edukasyon sa pamamagitan ng mga scholarship grants. Dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum, mabibigyan ng oportunidad ang bawat kandidato na ipaalam ang kanilang posisyon at opinyon sa iba't ibang issue. Bago tayo tumuloy sa ating programa, narito ang mga house rules at mechanics ng Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Panoorin po natin to. House Rules and Mechanics. Ang forum ay lalahukan ng 2 o higit sa 2 kandidatong tumatakbo sa parehong posisyon. Ibinigay ng CLTV 36 sa mga kandidato ang listahan ng mga posibleng katanungan sa forum. Ang mga tanong ay mula sa sectoral representatives at mga residente ng lugar kung saan tumatakbo ang kandidato. May mga katanungan ding magmumula sa CLTV 36 social media accounts na ipinadala ng mga tagapanood. Sa pamamagitan ng toss coin, tutukuyin kung sino ang unang sasagot. Kung higit sa 2 ang kandidato, matutukoy ang unang sasagot sa pamamagitan ng pagbunot ng numero. Hindi pa hihintulutang magbigay ng opening statement ang mga kandidato, ngunit bibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng closing statement bago matapos ang programa. Titiyakin ng host moderator na susunod sa itinakdang oras ang pagsagot ng mga kandidato. Maaaring pigilan o paalalahanan ng host moderator ang kandidato kung malayo ang tugon nito sa tanong. Hindi pa hihintulutan ng host moderator na magkaroon ng pagtatalo ang mga lumahok na kandidato sa loob ng forum. Hindi pa hihintulutan sa forum ang pagbumura at paninirang puri sa ibang kandidato.
Hindi pa ihintulutan sa forum ang paggamit ng props, notes, charts, diagram at iba pang paraphernalia. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril at iba pang uri ng armas sa loob ng CLTV 36 premises. Sa unang bahagi ng programa, sasagutin ng bawat kandidato ang 2 predetermined questions sa loob ng 2 minuto. Paalala lang sa ating mga panauhin, kinakailangan pong sumunod tayo sa itinakdang oras ng pagsagot. Simulan na natin ang ating diskusyon. Ito ang unang issue na ating pag-uusapan. Ano ang inyong vision sa bayan ng Bacolor sa mga susunod na taon? Siguro, Mayor Jomar, umpisahan mo ang pagsagot ng tanong na to. Maraming salamat, Ate Grace. Una po ang aking vision sa ating bayan, dahil po ang ating bayan ay isang agricultural municipality, ninanais kong manumbalik muli ang mga pananim tulad po ng hindi pa po tayo na lahat. At since Bacolor is very close to San Fernando, the commercial district of Pampanga, at ito ay masikip na, ninanais ko pong darating ang araw, ito ay sumunod sa yapak ng San Fernando because this is only a stone throw away from the boundary. At gusto ko along the highway dito po sa GSO magiging commercial district. At napakamura po ang lupa dito sa ating bayan sa Bacolor. And aside from that, mga housing projects sa ating pong bayan. Yun na po. Okay, housing projects and agriculture. Agriculture and business establishment. And business establishments. How about former Mayor Dungka? Magandang Buddy. gabi po at maraming salamat, Ate Grace. No? Ang vision po natin, alam naman po lang lahat ng aking mga kababayan, simulat sa pool nung tayo manungkulan, year 2001, hanggang sa matapos po ang ating panunungkulan, year 2010. Ang vision po natin ay maibalik ang dating anyo ng ating bayan, ang dating sigla, ang dating ningning, na kung saan dahil sa pagputok o ng mga pinatubo ay talagang nawalan ng hanap buhay, nawalan ng negosyo. Halos sa 21 barangay, 4 na lang po ang natira. So, inisip ko po na ang maaaring maging vision ko at ang aking mga kasamang nanunungkulan ay yung mga mahihirap na anak ng Bacolor, na tunay na anak ng Bacolor, na mga matatalino ay mabigyan ng magandang edukasyon. Kaya po nung tayo manungkulan, sa halos 9 na taon, ay 3 terms yun, almost, ano po? almost 1,600 po ang ating pinag-aral. Kasama na po ang munisipyo, mga municipal scholars at yung pong private scholars na kung saan ipinangalan ko po sa Felicissima Scholarship Foundation. Okay. Pangarap na maitaas ang antas ng pamumuhay ng aking mga kababayan at makabalik sa bayan naming tinubuan. Okay, napakaganda naman pakinggan yan. If Kuya Jomar is agriculture, housing, and business, ang sentro ng inyong edukasyon at maibalik yung sigla, sabi nyo, na nawala sa Bacolor. Okay, ito man po ang next question. Ano sa tingin nyo ang programa o serbisyo na pinakakailangan ng mga Bacoloreño? Mayor Jomar. Pag po sinasabi natin ng sa kasulukuyan po masasabi natin, hindi lang po isa ang kinakailangan ng ating bayan. Dahil po nasa lanta ito nung tinamaan po ng pinatubo at kailangan po ma-rehabilitate at ang mga programa dapat simultaneously. Una, kailangan maibalik po ang mga kabuhayan ng ating mga kababayan at ang kanilang yung balik barangay program, manumbalik muli ang mga bahay. Paano po natin papanumbalik ang kanilang mga kabahayan? I have talked to the representative of the National Housing Authority kung saan, imbes na sabi po niya sa akin, humanap ako ng panibagong lugar para settlement area. Sabi ko, Direktor, parang hindi po kinakailangan yan. Why not grant a soft loan sa ating mga kababayan, let's say maximum of 50,000, 20 or 25 years to pay, at itatayo po nila ang kanilang bahay sa kanilang lupa. And from there, automatic po yan, babalik na sa kanilang bayan. At pangalawa, suportado ko po ang ating mga magsasaka kung saan ang pangkabuhayan nila yun nandyan. We provided them irrigation systems at
pati na ang mga farm equipment. Mayor, alam po natin na kahit nasa lanta tayo, isa naman ding regalo ng nature sa atin ay yung lahar na dumating dahil Totoo po yan. nagkakabuhayan natin yan sa buong Pampanga. Totoo po yan. Kumusta po ang sitwasyon nun? Sa akin pong panunungkulan, In terms of taxes, In terms do of we have revenues, money to support all of your former plans? kahambing-hambing po ang revenue na ipaanok po sa aking panunungkulan, tumaas po ng almost 400%. Okay. From the original for 15 years, 3.3 million for every year, sa aking pong panunungkulan, umabot po ng almost 14 millions a year. Kung ikukumpara po natin ang quarry nung panahon na yon, para pong latak na tinatawag sa suka. Di po tulad nung araw na maraming mga truck dyan sa quarry. Pero ang nakuha is 3.4 Maximum of 3.3 million. And yours is 14 million, as you were Almost saying. 14 million. Yeah. Okay, so Kuya Buddy, I'm sure because you were the incumbent before he took over. Yeah. Ano naman po ang sagot ninyo? Ano sa palagay nyo ang pinakakailangan ng mga Bacoloriano? Unang kailangan ng aking mga kababayan, no? Kagaya ng nasabi ko kanina, at siguro hindi ko na dapat sabihin ngayon yung edukasyon. Pangalawa, sa nakita ko po kasi ngayong kasalukuyang panunungkulan ng administrasyon sa budget niya, nakita ko na yung livelihood 25,000 na. Ngayong yung security, peace and order and security, 2 million. Parang kung titignan mo, Malayo ang discrepancy. Malayo. Security ng mayor, peace and order, tapos 25,000 sa livelihood. Bibigyan po natin ng pansin ang livelihood. Pagkatapos po ng edukasyon, pupunta po tayo sa livelihood. Bakit? Para naman mabigyan ng pag-asang maghanap buhay ang ating mga kababayan sa mga iba't ibang resettlement. Unang-una, para makabalik sila. Bakit? Para makabalik sila. At bibigyan natin ng livelihood para naman po maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. At ang pinakamalaking problema po sa ngayon ay ang problema nila sa kasalukuyang administrasyon. Gusto po nilang maghanap buhay, kagaya po yung mga nag-aalaga ng baboy sa mga barangays. Hindi po nila, pag lumaki po yung baboy nila, hindi po nila maibenta sa palengke dahil po yung anak daw po ng mayor ang nagtitinda sa palengke. Hindi po nila, hindi po yung mga farmers po ay nagreklamo na magtanim dahil po sa ang gulay na kapag kanilang inani ay hindi rin po nila maibenta sa palengke. Dahil meron daw pong umahawak din po nun. Pati po yung mga mangingisda na nagtitinda ng galunggong, nagtitinda ng tilapia, parang ang anak din daw po ng mayor ang nagtitinda. So, in addition, dun sa sinasabi ni Mayor na 3.3, wala pong katotohanan yan. Alam niyo po, karagdagan, 2001, nakakuha po tayo ng award na kung saan naging kasama tayo sa Most Outstanding Men of Pampanga na kung saan ipinaglaban natin ang quarry para mailipat sa ating probinsya. Okay. Napakaganda naman po. At I'm sure that Mayor Hizon will have a chance to respond to some of the facts that were given to us today. So nagsisimula pa lang po ang ating programa. Mukhang umiinit na. Huwag kayong aalis. Magbabalik kami dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Nagbabalik po ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum at kasama pa rin natin dito sina Mayor Jomar Hizon at former Mayor Buddy Dungca. Alamin natin ang pulso ng bayan. Ito ang gustong tanungin sa inyo ni Wenceslao Toto Sevilla. Panoorin po natin ito. Ano po ang maitutulong nyo sa mga magbubukid dito sa Bacolor? Gusto pong malaman ng kababayan nating si Toto kung ano ang inyong programa para sa mga magbubukid. Siguro umpisahan natin ngayon kay Kuya Buddy. Salamat.
Toto, no? Regarding sa mga magbubukid, dati na po natin ginagawa yan, na kung saan sa siyam na taon natin panunungkulan. Kaya lang, nung first part ng ating panunungkulan, hindi po ganyan ang sitwasyon dahil alam po ng lahat na natabunan 25 feet under ang aming sakahan noon. So, dapat pong magandang gawin dyan ay konsultasyon. Patawag po lahat ng mga, siguro magkaroon ng agriculturist summit, agricultural summit, na kung saan lahat ng farmers, lahat ng stakeholders na involved, fishermen, ay pag-usapan kung ano ang mga nararapat gawin, kung ano ang kanilang mga kailangan ba nila ng mga working animals, kailangan ba nila ng mga equipment sa kanilang mga bukirin, para naman malaman natin at makagawa tayo ng ayuda, humingi tayo sa mga national government, sa ating mahal na gobernador, kung ano yung mga pangangailangan nila. Ang pinakamaganda dyan, konsultasyon bago implementasyon. Okay. Maganda po yun, ano? Isang hallmark ng good governance. Actually, yung nagkukonsulta ka. That's a good thing. So, Mayor Hizon, paano nyo pong hinarap yan sa inyong pamayanan? Unang-una po, sasagutin ko po yung tanong, no? Kasalukuyan, meron po tayong kumikilos ng mga traktora, personal pong traktora, 5 po yan. And aside from that, nagpa-funding po ako ng irrigation system na umabot ng 122 million. Anuman po ang gawin natin, bigyan po natin ng magandang seedlings o binhi ang mga magsasaka, magandang abono, pestisidyo. Kung wala pong patubig, hindi po aangat yan. And meron po akong binili na galing na Amerika, manure spreader. Yan po ay para sa kasagutan ng ating magsasaka. Babalik ko po doon sa quarry. So, ibig nyo sabihin, ginagawa nyo na po yan? Opo, kasalukuyan. Okay. Balik ko po sa quarry. Bawal nga po magdala ng prop, pero meron po akong certified na submitted document na galing sa treasurer na naging treasurer din po ng ating naging mayor na umabot po ng 13.99 millions. Ngayon, doon naman po sa pagtitinda sa palengke, totoo, nagtinda po ang aking hindi po kakaila. Pero nung pong araw na yon, kinausap ko ang isang anak ng pulkero na tinatawag para magtinda, si Tila. Sabi ko, Tila, misa ka magtinda para dito sa bayan natin, magtinda ka. Ang po sagot niya, Ninong Pasalwan ko, sino ang babebentan ko. Isa na rin po, yung anak ni dating Assemblyman Piping Cervantes, ganun din po. So, ang pagtitinda po sa bayan ng Bacolor, ng baboy, ay hindi po dahil kumikita, kundi sa lahat po ng palengke, pinakamura yan. Buong Pilipinas na perhaps. Ngayon, kung sakali po sinasabi ng ating dating mayor, dapat ganyan, dating mga nagtitinda dyan. Nakalimutan po niya, siyam na taon po siyang nanunungkulan. O na po, gewa. Okay. Pwede na naman pong gawin. Opo. Anya po dinidiscuss Opo. ninyo itong Pwede na baboy. naman po niyang gawin niya. Bakit Opo, hindi opo. po niya ginawa? Opo, Kaya ako okay. po ginawa ng pinagtinda ko ang anak ko. Wala pong ayaw. Wala pong gusto. Kasulukuyan, meron pa po. Kung gusto nila, pwede pa po sila magtinda. Opo. Kanina po sinabi nyo in relation to the to agriculture. Personal, sabi nyo. Opo. Anong ibig nyo pong sabihin doon? Personal na traktora, ibig nyo Sa amin sabihin po yung mga ito ay traktora. hindi sa Sa amin po yung mga munisipyo? traktora, they will only provide fuel for it. Okay. So Hindi po binili ng bayan ng Bacolor. Sa atin po. Sa una po, we also provided them equipments. Equipments, kung halimbawa sa una, medyo bako-bako. Ayaw ko lang po manira tutusin Okay. Ano po ang sabi ng dating mayor nung po siya maupo? Okay. Kasabay ng kanyang pagsumpa, ang mga equipments. Okay. Pero wala pong lumitaw. Okay, so meron na pong traktora at saka irigasyon at sinasabi nyo na pinapahiram o ginagamit ng Pinapahiram bayan. Okay. Ito naman po ang nais tanungin sa inyo. Follow-up po ito, no? Ni Justin Amor Garcia. Let's watch this. Ano po ang may tutulong ninyo sa mga estudyante dito sa Bacolor? The issue of education, siguro you can follow up on some of your answers kanina. I will have to admit, I may have slashed the budget for scholarship. Pero meron pong dalawang pinuntahan. Part of it went to irrigation. You slashed the budget Yes. for scholarships. What was Yes. it before? It was 3.5 million. And then you slashed it to to 1.5. 1.5. Okay. Pero, nagpagawa naman po kami ng school building. so you diverted the funds. Napagawa naman po yung Bacolor Municipal High School. Kahit na po may na-divert at isa pa po, nakapaghingi po ako ng mga funding nang galing po sa ating mga kaibigan, yung anak po ni Lucio Tan.
kung saan siya po ang pinagbibilhan ko ng baboy. Sabi ko, Sharon, pwede po ba matalungan ng aming bayan? Bigyan mo kami ng school building. Kaagad-agad, tinawagan po ang representative ng Chinese Chamber of Commerce dito po sa Pampanga. She Nakapag-fundraising kayo sa mga opo, kanegosyante opo. ninyo. Okay. Okay. Kahit na na-slash po, pero meron po napunta rin po sa eskwelahan. It is a Okay. long term, hindi po short term. Okay. And pag may eskwelahan, school building na po tayo, guro na lang po ang kailangan. Hindi na po pera pambayad sa eskwelahan. Eh, yung mga plano nyo ngayon for education, aside from the school building na napatayo nyo na. I will try to exert all efforts Okay. pa rin para po ma-provide po ng panibagong mga school buildings sa ating mga kababayan. Opo. Napaka-importante yata noon, ano? Sama po kami dyan sa advocacy na yan. Kasi yan na yan. So, meron siyang sinabi tungkol sa scholarship. Mukhang ini-issue ba yon? No? Issue po kasi. Issue pala yon. So, they slashed from 3.5 and maybe you can give your own plans Opo. about education. Sa nangyari po sa aming bayan, no? Nasalanta, natabunan halos lahat ng ari-arian ng aking mga kababayan. So, nung umupo po tayo, year 2001, naisip po natin, kinonsulta ko ang aking vice mayor at aking mga kasamang mga konsehal, na ang bayan ng Bacolor, alam po natin lahat, na maraming matatalinong bata. Nasalanta, so, meaning, nawalan ng pag-asang makapag-aral. So, ipaprioritize natin ang edukasyon. Kumuha po kami ng mga scholars hanggang pong sa umabot siya ng 3.5 million. Ang nakakalungkot lang po, nung pag-upo ng ating kaibigan, kagaya na sinabi niya, inislas niya. Yung po ang nakakalungkot. Saan po mapupunta ngayon yung 2 million? 2 million po na third year, fourth year, fifth year, nahinto po sa pag-aaral. Ilan po yun? Mga 200 plus na estudyante na pumunta po sa akin at kay Vice Mayor ng Caldas. So, parang, Nakakalungkot po. Parang sinasabi mo lagi na libre ang ganito mo, bumili ka ng equipment. Bakit yung ang kinabukasan ba ng importante ba? Hindi ba importante sa iyo kinabukasan ng isang bata? parang sinasabi nyo na umpisahan na yan, Kaya nga tinuloy man lang. Dapat sa yaman niya na sinasabi niya, alam naman po natin na si Mayor Jomar talagang mayaman. Nakakalungkot lang po na ang dami nilang pinakikitang donasyon sa bayan ng Bacolor. Ilawan nila yung kabayanan, pero para bigyan mo ng liwanag ang future ng isang bata, hindi nyo po nagawa. In addition to that, yung sinasabi niya na pinangako ko ng 2001 na nanumpa ako, may litrato po ako, yung mga equipment na pinangako ko, nandun po. Nandun pala. Nandun po sa harap ng munisipyo. O, anong plano nyo ngayon? Itutuloy po natin. Pag po tayo nanungkulan, ibabalik po natin, dadagdagan pa po natin ang scholarship. Okay. At kagaya po sa agriculture, magkakaroon po tayo ng educational summit. Patatawag po lahat natin ng stakeholders yan. Sino yung mga yan? Parent Teachers Association, mga principals, siguro yung supervisor, at aalamin po natin kung ano yung mga Talagang nilang pangangailangan. pangailangan Okay. ng isang estudyante mula elementary, high school hanggang pong kolehiyo. Okay. Yan po. Marami po tayong pag-uusapan mamaya. Magpadala lang po kayo dito sa atin ng katanungan sa mga text hotlines at social media accounts ng CLTV 36. Magbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Nagbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Kasama pa rin po natin sina Mayor Jomar Hizon at former Mayor Buddy Dungka. Alamin naman natin ang gustong tanungin sa inyo ni Judy Ann Morales. Panoorin po natin ito. Paano ninyo maengganyo ang mga negosyante dito sa Bacolor?
Siguro bago ko i-throw yung question na yon, i-relate natin yun dun sa pinag-usapan natin sa edukasyon. Ano? Kung alam nyo po, ang itong gobyerno ni Pinoy ay ini-streamline talaga ang economic development all over the country. Ang gusto nila, naka-align yung education. For example, human resource. That's why I think I appreciate the importance that you give for the need for scholarships. Ano? Na merong human resource kapag may itinayo kang economic program in the locality, you have to have the human resources to meet those. So, anong masasabi niyo siguro para maisara natin yung issue tungkol sa pagbawas ng pera for the scholarships? Gusto ko po linawin, I have no thing against scholarship. In fact, ang pag-i-slash ko, napunta po party doon sa municipal bill, doon sa eskwelahan. Ngayon po, sinasabi po ng ating dating mayor na scholarship. Nung una po, ang sinasabi niya, sa kanya po yung scholar, hindi po sa bayan ng Bacolor. Kaya po nung dumating ako, nakita ko, sa munisipyo pala. Bakit hindi po niya ipagpatuloy kung gusto niya? Hindi naman po kinakailangan na siya maging alkalde. Kung halimbawa kinakailangan maging alkalde para maituloy scholarship, kahit na jeepney driver lang po ilagay natin doon. Pagpapondo lang po siya ng 3.5 and even more, magagawa po niya. Okay. Let us now therefore go back to... Ngayon, sinasabi po yung tanong na yun. Ano po ang mahikay? Sa economic development Economic po. development. Yes, how can you... Nakikita po natin, dapat magkakakumpiyansa po ang ating taong bayan. Una, sa ating peace and order. At sumunod, nakikita po natin ang dating natutulog na palengke na napakatagal na. Nabuksan po. Pagkatapos po nabuksan, yung pong katapat na mga private properties, ginawa rin po na nilang mga commercial establishment. Okay. Sa akin pong panahon, marami po ang mga So negosyante. nabuksan po yung palengke. Oo, nagkakumpiyansa po ang ating mga... Dahil nagkaroon ng kumpiyansa dahil sa security. That's why you're Hindi, aside from building some... security, dahil po nga nabuksan ang palengke. Okay. So ano pa po ang mga plano nyo tungkol sa business na... Well, tulad po ng nasabi ko, kailangan po suportahan po ang ating mga Maliliit na negosyante. Maliliit man o malaki. At isa na rin po ang ating mga magsasaka dahil sa kanilang produce at yan ay maibigay. Pero kung sinasabi po na ang palengke ay punong-puno, hindi, napakarami pa pong pwesto doon. Kung gusto po, kung sino man po ang gusto magtinda, ililibre ko pa po, pati mayor's permit ninyo, wala pong problema. Okay. Gulay man, isda, manok o baboy, pumunta po kayo sa akin tanggapan. Okay. Bibigyan ko po kayo ng pwesto. Hindi po totoo na sinasaklaw ko po lahat. Marami pa pong pwesto doon sa Okay. mga lugar na yun. Okay. Former Mayor Buddy, Yes, ma'am. your Sagutin- vision for business and for Bago po economic sagutin yun, development. tungkol lang po dun sa scholars na sinasabi niyo. Okay. 2010, umalis po tayo sa panunungkulan. Hindi po tayo huminto. Meron po tayong 130 scholars ngayon. Ang binabayaran po natin doon, kulang 1 milyon bawat isang set. Hindi po tayo tumigil. Okay. Ang dami po nating napagtapos na merong mga pumasa ngayon sa engineering. Pinangalan mo pa yata sa lola mo, yung Opo. pangalan ng Kasi foundation. po yun po ang ano? nagpaaral sa akin. Precision Scholarship Foundation. Okay. Tinuloy po natin yun. That's good. Yun lang po, para lang po alam ni Mayor Jomar. Nandito po yung, bawal lang po magpakita. Natinuloy mo? Na tinuloy Na po. hindi, At okay. nandun po yung record natin sa DAPSU. Okay. Na tinuloy po natin yung ating mga scholar. Kasi importante ho yan for economic development. Okay, right? That's very, very napaka-important. central. Ngayon po, sa economic development, napakahirap naman po, no? Na ang isang mamamayan, ang isang taga-Bacolor, malalaman niya na anak ng mayor nagtitinda sa palengke. Hindi lang po yun. Kapatid ng mayor, pinakamalaki ang pwesto sa palengke. Ang kanyang administrador, merong pwesto sa palengke. Ang isang konsyal niya, na kasalukuyang tumatakbo ngayon, si Rico Cunanan, merong pwesto sa palengke. Ano ba naman? Anong ibig nyo sabihin doon? Anong ibig nyo Delikadesa lang sabihin na- na importance for economic development? Wala Level the pong- playing field? Ibig ko pong sabihin, paano mo po mahihikayat yung mga kababayan mo na magnegosyo o kung sino man pribado ng sektor na pumunta sa Bacolor, ngayong alam nila na ang mayor ang kalaban nila sa negosyo. Mahirap po naman yata yun. Okay, so what are your plans and programs? Simple lang po, mag-invite po tayo ng mga investor at Okay. ginawa na po natin yan. Nakita niyo po yan si Vera, si Delphine Lee. Tayo pong nag-invite dyan, Gina Lopez. Okay. Nakilala ang Bacolor sa buong mundo nung ginawa yung mga teleserye na may bukas pa dyan. Oh, okay. Yeah. Ha? oo.
Nakilala rin. Nagsushooting, maraming tao dyan eh. No? Opo, halos sa araw-araw, pinapanood po ang Bacolor sa buong mundo. Severa, na kung saan ngayon ang nakinabang na malaki, ay ang kasalukuyang mayor. Dumami ang tao sa Bacolor, tumaas ang ira, tumaas ang revenue. So, sinong nakinabang? Ang Okay. kasalukuyang mayor ngayon. Okay. Kaya tumaas ang ira niya. Okay. Almost 4,000 houses yon. Okay. At para po malaman nyo, yung 4,000 houses po na yon, ginawa po yung mga yun, pinakiusap ko lang po kay Delphi T na ang maghanap buhay ay mismong taga Bacolor. Hindi po kailanman maghahanap buhay si Mayor Buddy Dungka at hindi po magtitinda sa palengke kapag siya'y nanungkulan. Okay, siguro babasahin ko na rin muna dito dahil economic development ang pinag-uusapan at ito'y related din naman, ano? Because as we know, sabi dito ni Irhel Henry Ceciliano, maraming salamat sa Facebook comment mo. Kilala ang Bacolor as the center of Pampanga's culture and literature. Sabi nga nila, the Athens of Pampanga ang Bacolor, no? Where most Kapampangan poets and writers were born. Do you have programs to promote and preserve what we have here? Maybe you answer this first and then I'll go to Conjomar. What your plans Simple lang po yan, no? Unang-una, ilagay lang na po natin, itapatawag po natin ang mga principals. Ipaalam po natin, umpisahan po natin sa mga elementary schools. Ipaalam po natin yung history ng ating bayan para hindi mawala at kailanman hanggang sa tumanda na yung ating mga kabataan ay malaman nila na ang Bacolor ay napakalalim ng istorya. Okay, so bibigyan nyo ng pansin yan. Kuya Jomar. Nakalimutan po ng ating kasama dito na naging alkalde po siya for 9 years. Again, bakit hindi po niya ginawa? Unang-una po, dumating po yung Spanish ambassador to the Philippines. Pinagawa po natin yung ni Simon de Anda. Pinakialaman po natin yung mga pinaganda po natin yung mga revolto nila Juan Crisostomo Soto. Okay. Yung Felix Galura, pati po yung si Pablo Angeles. Binigyan po natin ng pansin ang kulturang Kapampangan. Ginawa nyo ho yan Ginawa nung po kayo namin nag-take yan. over. Okay. Pero ang inaano ko po, sinasabi niya, ganun-ganyan program eh. Eh, 10 taon siya nagnunungkulan. Bakit hindi po niya ginawa? Tinatanong po yung kung anong gagawin. So, kayo, anong paggagawin ninyo? Ginawa ko na po. I don't Dahil have to ginawa po. nyo na, what hindi other ko po things? kinonsultahan, kundi Okay. right. Kung minsan po, hindi naman po kailangan ng resolusyon. Kailangan po solusyon. Okay. Ito naman po ang isyong nais matugunan ni Alfredo Celso. Panoorin natin ito. Ang ano namin dito, kung paano nyo yung mabibigyan ng magandang solusyon, yung pagbaha dito sa amin. Nako, mayroon ba kayong nakikitang solusyon sa pagbaha sa inyong bayan? At ito po yung karagdagan, no? Sabi ni sino ba to? Jaimier Miranda at Jomar Dizon. Ano po ang naiisip ninyong paraan upang maiwasan ang pagbaha sa Bacolor, lalo na sa Barangay Magliman, San Isidro at Makabakle? Hindi po kaila ang aking pong ginagawa. Pagkamat hindi po ako alkalde, simula na po kayo maupong kapitan, equipment na po ang aking kaantabay. Alam ko po na kailangan ng ating bayan na ma-rehabilitate ang mga waterways. Kaya tuwing pong bago umentra ang tag-ulan, nililinis ko na po ang daanan ng sapa na nanggagaling po dito sa Magliman, pati na po sa Makabakle. Ang isa pong problema, may nang-agaw po ng mga dating creek, ginawa po nila mga lugar kung saan may tatayo ang kanilang bahay. Aminin at hindi natin aminin, isa na po ang Barangay Makabakle ang sumakop doon sa mga creek doon sa tapat ng kanilang mga properties. Kung halimbawa po, paano naman po hindi babaha? Wala na po yung waterways. Sinakop po. Sino po? Baka po magalit po sa akin. Naninira po si Mayor, sasabihin nila. Okay. Pero ako po, inaantabay ko, nililinis ko Okay. before the onset of rainy season. At hindi po kailayan kung gaano karami ang equipment po natin. Okay. So, nililinis para maihanda. Pero nagbabaha pa rin. Alam po rin nyo, kung minsan ang dating po ng ating Opo. tubig, hindi po Hindi mo natin ma-anticipate, ano? kahit na po kung saan, kahit na po sa Maynila. Okay. Saka lalo na po, talagang pag dumating ang malaking tubig, talaga pong baba. Pero ang tubig po dito sa bayan ng Bacolor ay walang parking. Kung hindi, loading in, unloading lang. Dumadaan lang po Dumadaan naman. lang siya. After 1 day or 2 days, wala na po yan. Okay.
Marami pa nga nagsasabi, prime real estate daw ang Bacolor pagdating ng araw kasi mataas na eh. No? Is that true? Maybe you can give your opinion about baha. Ano po ang plano ninyo sa baha at Simple solusyon? lang po yan. No? Ang pinaka-solusyon po sa pagbaha ng Bacolor. Actually, hindi na po namin maitatamat. I agree with Mayor Jomar. Hindi na po namin matatawag na baha. Dumadaan lang po yan. Pero ang pinaka-solusyon po yan, hukayin po ang Pasig Potrero. Dahil po yung east lateral part, yung Gugu, hukayin po natin yung west para mag-split sa taas dahil napakaliit po ng bukana nung dinadatnan ng Porac, yung upstream, pagdating po sa part ng Gugu, talagang masisilt yung Gugu. I see. So, gawin natin, buksan natin ang Pasig Okay. Potrero. Kasama po yan doon sa Bacolor Rehabilitation Bill. Na kung saan malaking masyado lang po ang pondo. Pero po, iyon ang magiging solusyon para makatulong sa baha ng karating pook din natin. At yan ay kakayanin San naman. Fernando, Minalin, Santo Tomas, mabibigyan po ng solusyon ng kanilang pagbaha. Okay, ayan. Nalaman po natin ang kanilang mga opinion tungkol sa pagbabawasan o paghahanda para sa baha. Lalo pong gumaganda ang ating talakayan dito sa ating programa. Magpadala lang po kayo ng inyong mga katanungan at mensahe sa mga text hotlines at CLTV 36 official social media accounts. Wag po kayong alis dahil magbabalik tayo dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Nagbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Kasama pa rin po natin dito sa studio sina incumbent Mayor Jomar Hizon at former Mayor Buddy Dungka. Basahin natin ang text message ng isang concerned citizen. Sabi po niya, ano po ang masasabi ninyo sa mga magkakamag-anak na gustong manilbihan sa politika? Di po ba si Mayor Jomar ay tumatakbo kasama ang kanyang ina? At si Mayor Buddy naman po ay sinusuportahan ang mag-ina na tumatakbong governor at vice governor ng Pampanga. So, ano po? Siguro umpisa natin, Kuya Buddy, sa'yo. Maraming salamat po. No? Hindi po tayo against yan sa Political dynasty to, no? The issue of political dynasty. Hindi po tayo against yan. As long as merong basbas ang taong bayan, hindi ko po kinukonsider na dynasty doon. Ang dynasty pong pagkakaalam ko, yung royalty, yung king and queen na bigla na lang ipupwesto at bigla na lang manunungkulan. Pero dito po sa atin, demokrasya na kung saan ang nagdidesisyon ay ang taong bayan. So, hindi po ako. In the ultimate analysis, kung gusto nila ng taong bayan. As long as magandang ginagawa nila, nanunungkulan sila ng maayos, kagaya ng ating mahal na gobernador, Governor Lilia Pineda, at ang aking kapatid, si Vice Governor Dennis Pineda, ay wala pong problema yan. Basta maganda po ang pagsiservisyo sa taong bayan, wala pong problema yung magkapatid, mag-ina, mag-ama sa panunungkulan. So, totoo po na sinusuportahan niyo sila. You're in the same party. Yeah, that's right. Okay. So, Kong Jomar, Mayor Jomar. Alam po ninyo, ang requirement lang po sa paghahabol, ilan lang man po. Una, natural-born Filipino citizen, able to read and write. At least yung age po, sinasabi nila, and proof of residency. No? At nako-comply naman po ng isang kandidato yun. Pag na-comply po yun, wala po nakikita masama. Bukod po doon, there's no law that prohibits na magkamag-anak, mag-asawa, mag-ina. Kaya, ano man po ang gugustuhin ng magpapamilya, kung hahabol po sila bilang gusto po nila manilbihan, ang taong bayan po ang magdidesisyon yan dahil gustuhin man nila, pag hindi po ginusto ng taong bayan, hindi rin po kailangan na gawa. Kaya hindi po tayo, para sa akin, kung meron po silang gagawin na batas na ipinagbabawal ang dynasty, mag-ina, mag-asawa, po hindi po papasayan. At nahihirapan nga ho eh. Ang mahirap po ay ang maglalaban
ang magpapamilya. Ang mag-ina o mag-asawa sa Ko larangan Jomar, ng politika. may I ask you a question? Sure, I'm sige sure po. this is always Okay. asked of you because Mang Lolit is running Sige with po. you. Makanano yung pakibatan ng Timoretang negatively, watang mangutang la negative Alam bagya? po ninyo, hindi po ninais ng aking magulang na humabol bilang si alkalde. Subalit hiningi lamang po ng pagkakataon dahil lahat po ng mga contender para vice mayor wala pong gusto. Okay. O di kaya nasa kabilang kampo. Sa isang banda, mahirap naman po na walang opsyon po ang ating taong bayan ng Bacolor, na pumili ng kandidato kung hindi po tayo mag-fill up ng candidate. At tulad po ng isang magulang, na magulang na rin ako, nasaktan po ang aking magulang nung Parang inabandon umalis. kayo. Inabandon po ako ng vice mayor ko na nung unang taon na sinabi niya, I have my commitment sa To you. Opo. Okay. Pero, nire-respeto ko po ang kanyang karapatan na pumili kung sino running mate niya. Ganun din po Okay. sana. Respetuhin po ang aming desisyon dahil kahit po may edad na ang aking magulang, Okay. sayat sa gusto, ipagtatanggol pa rin ako. Okay. Maganda namang nagkaroon kayo ng opportunity na explain yan sa ating mga kababayan, ano? Ito, maganda at nakakatuwa yung mga nare-receive po nating comments. Ito from Glendon Marcelo Passion for Mr. Dungka, ano? Ito, maganda itong tanong niya eh. Sa mga taon po ng panunungkulan nyo, may naiambag po kayo sa bayan ng Bacolor at nung tapos na po ang termo ninyo, ay tumakbo naman po ang inyong anak sa parehong posisyon. Pero nung nakaraang halalan, natalo po siya. Former Mayor Dungka, bakit po habol po kayo muli? Hindi po ba mas maganda o lalong uunlad ang isang lugar o bayan kung bibigyan nyo naman ng ibang opportunity at pagkakataon, ang iba naman ang mamuno sa Bacolor? Maybe because they were saying you had already 3 consecutive terms. Napakaganda po ng tanong, no? Siguro hindi po natin masasabi na si Mayor Dungka ay hindi na pwedeng tumakbo muli dahil kagaya ng sinabi ni Mayor Jomar, nakasaad po sa batas yan na kapag ang isang citizen ng Pilipinas ay hindi po nakasaad dyan na natapos ang kanyang termino, ay hindi na po Hindi siya na pwedeng pwedeng tumakbo. muli. So what drove you to ang run isang again? pinakamatinding dahilan dyan, dahil sa sistema ng politika o panunungkulan sa nangyayari sa bayan namin, kaya napilitang tumakbo muli si Mayor Buddy Dungka. Okay. Hindi na po sana tayo tatakbo sa pagka-alkalde kung ang ating mahal na alkalde ay naipakita niya o naipadama niya sa ating mga kababayan yung panunungkulan niya at pagmamahal sa ating mga sinasakupan ay kapag lumapit sa kanya, hindi na kailangan tignan pa sa computer yung pangalan ng isang tao para tulungan. At kagaya ng sinabi ko kanina, yung pag-slash niya sa scholarship, at the same time, Okay. yung pagninegosyo ng kanyang pamilya sa Okay. palengke na dapat sana Okay. ay ibigay niya sa mga taong may hirap na Okay. gustong maghanap buhay. Okay. Hindi natin ma-avoid ang mga direct attacks pero pinagbabawalan tayong mag-direct attacks dito. Sige, huwag nga... Hindi naman po atake yata yun. Opo, opo. You were just trying to explain. So, Nandiyan po sa Treasurer's Office yung mga listahan Okay, ng mga okay. sinasabi kong naghahanap buhay na Okay. nabigyan ng pwesto sa Okay. palengke. Okay. Kaya hindi naman po siguro pwede na hindi Okay. natin po sabihin yung katotohanan. sige. Okay. Thank you very much. Para po kay Mr. Hizon. Mr. Hizon, may tanong po rin kay, tungkol sa inyo, no? Paano po ninyo tulad ang maunlad na bayan sa Bacolor noon sa ngayon? At ano po ang aasahan ng mga tao sa inyo unang maibabalik ang maunlad na city ng Bacolor? I think you answered this question already a while ago, but maybe Pero one I would sentence like to or two. reiterate, Yeah. po, nung po dumating ang ating Spanish ambassador dito Okay. po sa Bacolor, at ang sabi niya, ang Villa de Bacolor ay, ang ibig po sabihin ay City of Bacolor. In other words, pa naging siyudad ang isang lugar, progressive po. Kaya nung 1762 hanggang 1764, ito po ay naging Okay. capital of the Philippines. Madalit salita, sigurado po progresibo. Kaya po gumagawa tayong paraan para mabigyan po ng pansin ng ating bayan para pong ito ay magiging syudad na. Isa na riyan ang pagpapailaw ng mga gaganda na ilaw doon. Isa na pong naging atraksyon yan sa ating bayan. And again,
Hindi po pare-parehas ang panunungkulan o paraan. Okay. Pero may kanya-kanya po tayo. Aking inaakala ay makakaganda po ito. Kung sakali po tutuligsayin o sisiraan man ang aking diskarte kung paano paraan. Pero Okay. sa aking pong palagay, nabigyan ko po ng magandang liwanag. Isa na yan ang ating tinatawag na pandimbunan dito po sa ating bayan. Isa na pong atraksyon yan Okay. sa bayan ng Bacolod. Okay, thank you. Very well said. Alamin naman po natin ang naistanungin sa inyo ng kababayan nating si Jennifer Tiempo. Eto, anong inyong mga programa upang hikayatin ang inyong mga kababayan na manirahan muli sa Bacolod? Okay, can you please respond Nasagot to ko na that? po yan, pero Okay. again, I would like... Mainggan nyo ang mga Bacolore. Okay. Bagamat nasagot ko na po yan kanina, uulitin ko po, nung pong nagkita kami ng isang representative ng National Housing Authority at siya ay nagtatanong ng panibagong lugar for resettlement, sabi ko sa kanya, Okay. why not request from these government agencies like the Pag-ibig, mag-extend po sila ng soft loan, like a maximum of 50 or 60,000. And from there, itatayo po nila ang kanilang bahay sa kanilang lugar. And then, sigurado po, babalik na yan sa ating mga babayan. Pag bumalik na po yan, then susuportahan po natin sa kanilang sakahan. Pag nakapagtanim sila, and it will improve their livelihood. Nakapag-ani po sila ng mga gulay, palay, o ano pa man. From there, pag nakapag-ani po sila, matutustusan po nila ang kanilang kailangan sa pagkain, sa pananamit, sa Okay. elektrisidad, pati na po scholarship. Okay, that's a good strategy. Yes, former Ang Mayor. masasabi ko po dyan, halos nasagot ko na rin po kanina yan. No? Para mahikayat po natin ang ating mga kababayan para bumalik sa ating bayan. Kapag po alam ng ating taong bayan na ang kanilang nanunungkulan ay meron silang tiwala, mahikayat po natin ang ating mga kababayan. Kapag alam ng ating taong bayan na ang isang namumuno sa bayan ng Bacolod ay iniisip muna ang interes ng taong bayan at hindi pansarili na kagaya ng pagtitinda ng iyong anak, ng iyong Okay. administrador sa palengke, hindi po natin mahikayat ang ating mga Okay, kabayan. okay. Dahil hindi po magtitinda, hindi po magtatanim ang isang magsasaka kapag alam niya na kapag umani siya, kagaya po na sinabi ko kanina, ay hindi niya po pwedeng ibenta sa palengke. Okay. Dahil ang mayor ang may hawak sa palengke. Okay. So, kumpiyansa at saka tiwala Opo. sa mayor na hindi pang personal na interest, kundi pang publikong interest ang isinusulong. Sa ating mga viewers, patuloy lang po kayong magpadala ng inyong mga komento o reaksyon. Ipadala ang inyong mensahe sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen o kaya sa CLTV36 Facebook and Twitter account. Huwag kayong aalis, magbabalik tayo dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Nagpapatuloy ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa at kasama pa din po natin sina incumbent Mayor Jomar Sison at former Mayor Buddy Dungka. Marami pa rin pong pumasok na text messages at Facebook comments mula sa ating mga viewers. Kaya babasahin po natin sila ngayon. Jelay Bacolor, maraming salamat Jelay, ha? Source text hotline. Para po kay Mr. Dungka naman ito. Talagang isa-isa mga tanong for each one of you. Sa loob ng ilang taong panunungkulan niya, bakit hindi naipagawa ang munisipyo ng Bacolor? Alam niyo po, napakaganda rin po ng munisipyo, no? At nadagdagan pa. Hindi po natin napagawa, pero nadagdagan po. Meron po tayong isang munisipyo na worth 30 million na nahingi po natin kay Delphine Lee nung panahon natin. Nadagdagan. Opo, There was meron another pong, one built.
annex doon. Hindi lang po okay. namin talaga pwedeng gamitin sa ngayon. Okay. Okay, ito naman po dalawang tanong ay you are asked to answer it, the both of you. So mag-uumpisa po tayo sa inyo, no? From Angel, thank you very much. Okay, ano po ang plano ninyo sa mga undergraduates since kayo ang may very central na sa education? Undergraduate, maraming kabataan lalo na sa resettlement ang walang trabaho. Totoo po yan, no? Ginawa na po natin dati yan. Naglagay po tayo ng mga action centers doon na kung saan meron tayong mga skills training, 9 na taon at ang dami pong nabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay na matapos doon at iba-iba pong mga kurso ang in-offer natin doon. Pulang resettlement, Madapdap resettlement, mga action centers po na kung saan. Lalo po, meron po tayo doon dati, natatandaan ko, yung computer learning school. Okay. So, marami pong nakapagtapos na nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho. Okay. Mayor Jomar, ano po ang plano ninyo sa maraming undergraduates na Pag-aaralan trabaho? po natin kung ano po ang hilig po ng ating mga bata. Kung yan po ay nakahilig sa academic, why not continue them in their education? Kung sakali naman hindi po nag-excel sa academic, pwedeng vocational po yan. Tulad po ng pag-welding, isa pong trabaho yan na malaki ang kinikita sa abroad. Kaya po, kailangan pag-aralan po natin kung ano ang kanilang kinakailangan. And then from there, we will assist them in their education. Okay. At bukod doon, meron pa rin po tayo naman na kumpanya na Tulong sa kanila. makakatulong sa kanilang employment ng Pampanga Express po. Importante ang industry, ano? Kailangan talaga magpasok ng industry so Dapat that po, magkaroon may sila ng economic trabaho. activity ang isang lugar. Ano pong mga economic activities so that these kids could have a job? Meron po tulad po ng industrial estate kung saan meron mga factories. At isa na po yan sa aking plano. Para sa bayan po ng Bacolor. At pag meron pong industries doon, it will generate jobs. Pag po may jobs na yan, yung pong taong yun, kakain po, magta-tricycle, papunta doon sa lugar, at magkaka-housing, and then it will be a chain reaction. Okay. Ang tourism, kung ma-develop din doon, I'm sure that industry will have will employ a lot of people. As of now, Yeah. maganda po ang tourism namin doon sa Okay. ever since dahil yung simbahan po natin. Oh, that's talagang right. pinupuntahan po doon. Parang Kagsawa Ruins, Minimum of 20 or Oo. 30 buses. That's right, that's right. O, dahil the steeple na lang ang nakalabas, hindi ho ba? So it says tourist attraction. Okay, ito pong kay Jelay. Jelay, maraming salamat, ano? Hindi pala, tapos na pala itong kay Jelay. Merong isang tanong pa kanina eh. Okay. No, I think we've answered all of the questions. Ito naman po ang ipinadala through text ng viewer nating si Ryan Yalong. Sabi niya, parehas po kayong naupong mayor. Ano po ang pinakamaipagmamalaki ninyong nagawa ninyo para sa Bacolor noong kayo ay nasa pwesto? Siguro kayo muna po, tapos kayo, mayor. Napakaganda po tanong. No? Unang-unang nagawa natin ay nabigyan po natin ng pag-asang mayangat ang antas ng pamumuhay ng halos 1,500 na pag-aaral na nabigyan ng pagkakataon para magkaroon ng magandang edukasyon at mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho at tumulong sa kanilang pamilya. At ang isa pang magandang nakita kong nagawa natin ay naitaas natin ng antas. Ibig sabihin po ay yung dangal na kung saan nakilala ang bayan ng Bacolor na Ates ng Pampanga. Maraming matataas na tao na nanirahan dyan na kung saan nakilala na Balening Leguan at Balening Kabiasnan. Yapin po yung Bacolod. Kaya isa yan sa... Bring back the glory. Yapin po. Yung maibalik po natin yung dating anyo, yung dating sigla, dating ningning ng ating bayan. Isa po siguro sa nagawa natin noong panahon. Panahon ninyo. Mukhang very, very, very sentimental ang inyong advocacy sa education. Did this have anything to do about your life? I mean, is Dahil this po why... galing din po tayo sa hirap, ang tatay ko po ay family driver lang, ang nanay ko ay naglalabada lang, kinuha po ako ng aking lola para pag-aralin. Kaya nakita ko po kung Yung importansya ng edukasyon. Kaya nung pong tayo nagkaroon ng konti, ginawa rin po natin kahit hindi pa po tayo nanunungkulan. Wala pa po tayo sa politika, tinayo na po natin yung Scholarship Foundation na kung saan kasama ko po yung aking vice mayor ngayon noong 2000, year 2000.
Si Vice Mayor Jong Calas, isa po sa director natin yan. At nakatulong naman po. Nakita namin yung resulta sa dami ng napagtapos nating mga kabataan na nabigyan ng pag-asa na tumulong sa pamilya. Siguro po, lalo na pag nakikita mo sila, nagpapasalamat. Malaking bagay na po yun. Okay. Very thankful. Kayo po, Kuya Jomar. Ang isa pong alkalde ng bayan ay maihahambing po sa isang ama, sa isang pamilya, kung saan pag nagkukulang po ang kinikita, ito po ay dapat gagawa ng isang mga hakbangin para po mapaganda ang kinikita ng pamilya. Dahil po, pag dumaing ang kanilang mga anak, lalo na sa kanilang pagkain, pananamit, sa physiological needs na tinatawag, kailangan mag-exert po ng effort ang isang magulang na lalaki. Hindi lamang po magdidepende sa ira ng ating bayan o di kaya sa pakikihingi ng tulong sa mga congressman. Kailangan po lapitan din ang mga ahensya ng ating pamahalaan, pati na po sa mga senador. At kung po pwede, the most influential, kung makakadikit po tayo sa presidente, mas maganda. At lalo na po, kung gagawin po natin na may pagkakataon na makahingi sa pinakamalapit sa presidente, lalo na kung anak po ng presidente ang magiging kaibigan mo. Kung yan ang pagkakataon na nabigyan sa iyo at hindi mo ginawa, sayang po ang pagkakataon na yun. Sa isa pong banda, sa aking pong bayan, ako po ay gumagawa ng paraan, hindi lang po sa pagsisikap ko. Kung minsan, tulad po ng munisipyo na paggawa po natin, yan po ay napagawa sa sarili pera. Yung ilaw po, they will remain as legacy. Yung pong eskwelahan sa Balantian, worth 7 million. Yung pong pagkakongkreto ng mga daan, yan po yung mga personal na pinansya. Isa na rin po, ang pinakahuli, isa sa kanila, yung pong mga compact na tinatawag to maintain peace and order. Okay. Thank you very much, Mayor Jomar. Ito, maganda to. Yung tanong na to. Jessica, mabuti naman, naalala mo ang ating mga senior citizens, ano? From text hotline, Jessica Ocampo. Ano ang plano ninyo sa senior citizens ng Pampanga? Sila Mayor Binay, kaya sila sikat na sikat, no? Tsaka yung mga ibang mayor sa Manila. Talagang may mga programa sila dyan. Kayo muna po sigurong mauna. A very succinct answer to this. What are your plans for the Sa kasalukuyan po, meron po tayong buwan ng mga programa para pagbibigay po ng medical attention. Hindi lamang po sa ating mga senior citizen at nakapagpapamahagi po tayo ng konting pinansya sa kanila sa pagbili po ng kanilang gamot. I see to it na may check-up po, nagpo-provide po tayo ng dental care at pati na po sa kanilang pangkalusugan. At hindi lang po sa kanilang dental care na nasabi ko nga kanina, pwede pong magpa-check up po ng ECG, pwede pong pa-check up sa pag-check ng dugo, at sa kanilang blood pressure, lalo-lalo na po pag may edad na ang tao. Kahit sa gusto po natin, meron na pong karamdaman. So libre ho sila? Meron po na ipapamahagi po ng libre. Okay. How about you, former Mayor Dunca? Dati rin po natin ginagawa yan. Ano? At ngayon pong kasalukuyan, hindi po tayo huminto ng medical mission weekly, every Saturday. Umiikot po tayo sa mga settlement areas o mismo sa community. Senior Pinatatawag citizens, po natin ang mga senior citizens, kasama po dyan. At halos po naman ang daing nila ay nabibigyan ng pansin. Pero ang pinakamaganda po siguro nga paraan dyan para kung tayo swertihin ay patawag po natin lahat at konsultahin din kung anong mga pangangailangan ng ating mga senior citizen. Okay. Ito po from Angel Sampang. Maraming salamat, no? Text hotline. Bakit hindi sila gumawa ng programa para sa, this is in relation to jobs, no? Programa para sa job fair sa mga tao sa Bacolor. Sige. Yeah, Kuya Jomar. Siguro siya na muna. Okay na muna. Kasalukuyan po, dahil nga po dun sa nakita kong budget ni Mayor Jomar dun sa livelihood niya. Meron po tayong inilaan na pondo sa livelihood na kung saan pinahawak ko ang aking Vice Mayor. Gaya nung mga nagtitinda ng kakanin sa Tamales sa Cabalantian. Bigyan po natin ng konting puhunan. Yung mga nag-aalaga po ng baboy sa mga barangay, pautangin po natin, bigyan ng puhunan, pero wala pong interes. At pag naibalik nila, ipahiram din po natin sa iba. Nagbigay po tayo ng instruction kay Mayor, ay Vice Mayor Jun Canlas na
bigyan ng pansin yung mga taong gustong maghanap buhay Okay. ngayong kasalukuyan. Okay. Sa kasalukuyan po, meron pong programa ang munisipyo kung saan naipapadala po natin ang natuturuan po ng tulad po ng pagpapadala sa Korea. Ito po ay napapaaral lang ng pagsasalita ng Korean bago po sila makapagpunta sa bansang yon. At ang Language masakit po learning. ngayon, mukhang magkakagera po doon sa Korea at hindi po Sana naman. magmamaterialize. Sana Huwag. po hindi. Pero sa isang banda, tulad ng nabanggit ko, meron naman pong alternative na pwede natin gawin yan. Buksan lang po natin ang ating mga vocational pwedeng mapagbigyan ng pag-aaral sa kanilang mga interest at from there tutulungan po natin para ma-employ. Okay. That's so important, no? Ito naman po ang last question at ito'y pinadala ni Jenny Baluyot. Sabi niya, ano po ang inyong pinaplano para sa ating bayan sa darating na mga taon? Okay? Siguro this is also your chance para makapag-iwan na rin kayo ng mensahe sa ating mga viewers. So we are on our last body dito sa ating programa. Mukhang yun Yeah. po ang unang tanong kanina kung ano ate. Parang Yes. naulit na lang po, no? Hindi, bali ang gusto, i-summarize ninyo para mag-iiwan kayo sa taong bayan na Una po, klarong gagawin ninyo. Alam po ninyo, ang ating bayan ay nasa lanta ng lahar. Tinamaan po tayo ng Bulkan Pinatubo. And we are in the process of rehabilitation. Kung pong walang pondo manggagaling sa ating bayan, mahihirapan po tayo. We have to admit that. Pero gagawa po tayo ng paraan para po matuloy ang mga rehabilitasyon tulad po ng mga daan, mga tulay, mga eskwelahan, mga barangay hall. Lahat-lahat na po. Infrastruktura, in other words. At from there, pag unti-unti umunlad, pati electric system, pati na po ang tubig. From there, nabanggit ko na rin po kanina, tutulungan po natin na makahiram po sila ng mga pabahay para po makapagpatuyo ng sarili bahay. At saka, ang agrikultura, makakatulong po yan sa kanilang kabuhayan. And ang business, mga entrepreneurs, encourage po natin magnegosyo. Okay. Maraming salamat, Mayor Jomar. Mayor Dungka. Ibabalik lang po natin yung mga scholar natin, dadagdagan pa po natin. At itutuloy lang po natin ng pagbibigay ng livelihood at bibigyan din po natin ng pansin ng agrikultura at bibigyan din po natin pansin yung mga kababayan natin sa resettlement areas na kung saan pagtatayo po muli tayo, ibabalik po natin yung mga action centers natin para maaskaso sila. At isa pong proyektong naisip ko at nag-usap po kami ng ating mahal na gobernador pag tayo sinuwerte, ay magtatayo po tayo ng municipal extensions sa lahat ng resettlement areas na kung saan maaasikaso po natin ang ating mga kababayan doon. Isa pong magandang proyektong nasabi rin po ng ating mahal na gobernador ay yung pong sa Bulaong Resettlement na kung saan kung titignan mo ay isa lang ang daanan at labasan na daan. So, gagawin natin pong dalawa, yung pong sa side ng bandang Balas, Barangay Balas, ay magbubutas po tayo doon para hindi na po masikip. So, sa aking pong mga kababayan, kagaya po ng aking nasabi, na kung saan pangarap po nating lahat na makabalik sa mahal nating bayan, makakaasa po kayo na si Mayor Buddy Dungka ay nakasama nyo sa 9 na taon na pamanunungkulan ay hindi magbabago sa inyo at makakasigurado po kayo na si Mayor Buddy Dungka ay hindi magtitinda sa palengke. Okay, yan po mga taong bayan. Nakita natin ang mga posisyon ng ating mayoralty candidates tungkol sa maraming mga issue at ang kanilang mga plano upang ibalik daw ang glory of Bacolor to what it was before. Napaka-touching po dahil alam naman natin na dito sa Pampanga, napaka-importanteng maalala na kung merong isang talagang nasa lanta ng husto ay ang Bacolor. Kaya natutuwa tayo that we have very, very promising mayoralty candidates here, seasoned, well-intentioned, with vision. Sana nasiyahan kayong nakinig sa kanila. Nais po namin ulit magpasalamat sa ating mga panauhin na nagpaunlak sa ating programa. Salamat din sa mga karahiyong masugid na sumabaybay sa ating episode. Next week, abangan natin harapan
ng mga tumatakbong alkalde sa Malolos, Bulacan. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Grace Gorospe Hamon, ating alamin at suriin ang plano at programa ng ating mga kandidato dahil kinabukasan ay nakasalalay sa matalino mong pagboto. Ito ang Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Magandang araw.